Mga kapatid, magandang hapon sa inyo. I-share ko sa inyo tong problema nito. Hindi ko pa siya magagawa ngayon, pero i-share ko na sa inyo kasi meron na namang isang hindi magandang pangyayari dito po sa L300 na to na 4M 14. 14 ng makina. Ibig sabihin naka Euro 4 na po ito. Ito ay pinagawa sa isang shop. Dito po sa amin, diyan lang sa mga kalapit bayan. Ngayon dahil sa namumroblema na yung shop na yon, humingi po ng tulong sa atin. Alam nyo naman po, ganyan naman talaga tayo. Kahit yung mga shops na nasa paligid natin, tinutulungan natin yan. Ngayon sabi niya sa akin, dinala daw po nila itong unit na to sa kasa. Ito po L300. Ang unang nakita namin dito, nung ito'y dinala rito, ay napaka Maingay ang turbo. maingay ang turbo, saka mayroong usok, sobrang lakas ng usok sa tambucho. Yun na rin naman ang sinabi nung may-ari ng shop na nagdala po sa atin. Ang sabi po, dinala to sa kasa at ang sabi po ng kasa ay palit makina daw. Palit makina, ang sabi 250,000 lang. Hindi ako naniniwala doon kasi nakapagpalit na po ako ng makina ng 4M40 na L300. Yung 250,000 na yon, ibibigay mo yung lumang makina mo. Ibig sabihin lang noon, lahat ng mga injectors, turbo, alternator, lahat sa kanila pa yon. So parang iaawas mo. Oo, parang swap. O swap, ganun ang mangyayari. Kaya yung 250 mo, lugi ka pa ron. Kasi ito, meron kang spare na common rail, meron kang spare na pump. Lahat dun sa makina na to, spare mo kung tutuusin eh. Kaya lugi yung may-ari. Kaya ang ginawa niya, sinabihan yung talyer na pinagpagawaan niya na humingi ng tulong kay Autorans. Ito na ngayon, iisa-isahin natin. Maingay yung turbo, sobrang ingay. Oo, lalo na pag nire-rev. Oh. Lakas. Pag nakaminor lang, ingay-ingay na eh. Hindi nga pito eh. Talagang sirena, di ba? Oo. Tinesting namin yung turbo. Ito, panoorin nyo yung tinest namin. Titignan ko muna, kapag naglagay ako ng gasolina dito, dapat hindi lalabas ang gasolina dito sa turbine, in and out. So, ito yung out ng turbine. Ito naman yung in. Galing sa exhaust, dadaan dito, paikutin niya yung turbine, lalabas dito, papunta na sa catalytic converter, papunta na sa tambucho. Okay, dapat walang dadaan na gasolina dito, kahit saan man sa dalawang to. Sige, salinan mo nga ng gasolina. Kasi sealed yan eh. Sige, punuin mo. Okay. Kung meron mang lalabasan, halimbawa, langis ang nilagay natin dito, dito lang din siya babalik, papunta doon sa crankcase. So, paikot-ikot lang yung langis, magsisirculate dito, pero hindi siya pwedeng lumabas dito, hindi siya pwedeng lumabas doon. No? Walang ibang dapat dadaanan yung langis. Ngayon, ang nilagay na lamang natin gasolina, mas manipis to, para ma-check lang natin kung dadaan ba yung gasolina dito sa tinuturo ko. Yung gasolina na nilagay natin dito, dumadaan ngayon dito, yung galing sa makina. Ito yung galing sa exhaust manifold. Kung mayroong nagli-leak na gasolina at dumadaan dito, posible ito yung sobrang lakas ng sipol na naririnig natin. Dapat walang dadaan na langis. Yun langis dito at lalabas dito. Tingnan mo. Lakas na, sir. Oh, lakas na oh. Oh. Yan, lumalabas na yung gasolina. Hindi dapat ganyan yan. Kaya pag bumibili kami ng turbo na surplus, diyan kila Sir Ariel Sonorio, yan ang pinantetest namin gasolina. Pagka dumaan ng gasolina doon, binabalik ko kay Sir Ariel. Kasi sigurado may problema na yung seal nung nung shafting. Yung galing dito na hangin, galing sa makina, sa exhaust, pumapasok doon sa turbo, doon ngayon dumadaan yung gasolina na ibinuhos namin doon sa supply ng langis ng turbo. So hindi pwede yun. Talagang may problema yon. Dapat wala yung ganong leak. So doon pa lang alam na namin may problema yung turbo. Ngayon, pinatanggal ko itong exhaust manifold para malaman lang kung may langis. Malinis po. Tuyo. So, ibig sabihin, yung usok na nakikita natin na puti, hindi nanggagaling dito. Pwede kasing galing sa makina, halimbawa, sira na yung, yung mga valve seal, Valve seal. doon sa intake, Papasada so pwedeng dumaan ngayon yung langis na yun dito. No, nahuhulog mula doon sa valve stem, no, sa valve seal, babagsak doon sa ibabaw ng piston, sa cylinder. Pag umo-open ngayon, yung exhaust valve natin, dumadaan ngayon yung langis na yun, hindi naman lahat masusunog. Kaya tinignan natin yun, pero wala tayong nakita. So, doon pa lang lumalabas na medyo safe yung makina. Healthy yung makina. Oo. Di ba? Kasi walang langis dito eh.
Yung- maganda sunog eh. Oh, maganda yung sunog. So parang maano na yun, ma-isolate na natin yung problem sa valve seal, problem do sa cylinder head. Ngayon, ito ang pinakamatindi mga kapatid. Yung mga injectors nito, kinalas ni Rudy, anong nakita mo bago mo kalasin yung mga injectors? Bago kinala sir, maraming tagas dito na parang langis. Mm. Tapos yung mga injector clamp, Mm. luwag yung tornilyo. Okay, ito yung pinaka-clamp nung nung injector to. clamp. Nandito yung injector, tapos ito yung tornilyo, idinidiin niyang ganun yon. Dinidiin sir. Okay, maluwag to lahat. Maluwag sir. Okay. Ano pa ang nakita mo doon sa mga injectors? Puro nakatiplon. Yung ilali ay may nozzle tip. May mga tiplon. Yung pinapatungan ng washer, Oo. nakatiplon. Tapos yung 4, parang walang washer. Walang washer yung 4. Posible na ngayon yung usok doon Usok. nang gagaling yon. Oo. Kasi pag walang washer yon, yung langis na umiibabaw dito, pupunta doon, susunugin ngayon yun doon sa cylinder. So, yung usok nito, posibleng doon sa mga injectors. Injector sir. Dahil puro teflon. Mali po yun mga kapatid. Ibig sabihin, dapat kung may problema na yung mga injector washers mo, palitan mo yan. Huwag kang mag-rely sa teflon. So malamang yun yung ginawa nung unang shop. At ang ginawa naman ng kasa nung makita yon, binaliwala nila yon at sinabi ngayon doon sa may-ari nito na palit na ng makina. Kasi Base lang siguro sa usok. Usok na lang. Usok lang. Oo. kaya lang dahil nga sa sobrang ingay din, alam niyo naman sa kasa hindi naman nagre-repair. Yung mga ganyan, palit injector sana kaso sira naman yung turbo. Itong L300 na to, pang-business, nakalagay nga dito RTW. Ano ba ibig sabihin ng RTW? Ha? Double. Hoy, Alex, ano ibig sabihin ng RTW? Wala. Ano? Ano ibig sabihin ng RTW? Ikaw, Aldric, ano ibig sabihin ng RTW? Wala, ano ba yan? O RTW, o kayo po, ano ibig sabihin ng RTW? Sige, comment na po ngayon habang ako ay nagbibigay pa ng panahon para masagot nitong 4 na nasa harapan ko. Sino 'yon? Anong pangalan ha? Jomar, si Alex, si Aldric, si RTW. RTW, hindi nila alam. Okay, sa tingin ko ito mga kapatid, kasi meron namang part 2 itong vlog ko na to. Sa tingin ko, walang problema ang engine. Hindi kailangan palitan. Hindi kailangang i-overhaul. Nakaakyat nga yan dito sa Antipolo. So, ang talagang may problema dito, una, turbo. Injector. Okay, sobrang ingay. Tapos yung mga injectors, nung iniskan to, nung unang shop na humawak nito, 2 po yung injectors na naka-circuit high. So, ibig sabihin, 2 injectors na talaga doon ang hindi gumagana. Kaya iyan ay talagang palyado, low power. Sabay mo pa na may problema yung turbo, lalong maglo-low power. Kaya mga kapatid, abangan nyo po yung result ng check, flow test ni Central dito sa mga injectors natin, at abangan nyo rin po yung pagbili ko ng turbo. Ito po yung turbo. Yan. Yung pagkuha natin ng turbo kay Sir Ariel, or kung sino man ang meron, kung si B-Series Auto Parts, kung sino ang merong murang turbo na maayos na ibibigay, yung 2 na yan, si Sir Ariel Sonorio or si B-Series Auto Parts, yun ang kukunin natin. Ngayon, paano ko ngayon itetest ang turbo? Paano natin itetest to, Rudy? Ha? Sir, dun sa papandar tayo ng isang sasakyan. Maghahanap tayo ngayon ng isang sasakyan dyan, yung tambucho niya, ilalagay natin tong ganun sa dulo ng tambucho at pakikinggan ngayon natin yung ingay ng turbo na to. At muli po, hindi masagot, Oy Kim, halika dito, tabi ka rito sa akin. Halika mga kapatid papayaan nyo na, idagdag ko to sa vlog ko. Halika dito, baka masagot mo. Ano ang ibig sabihin ng RTW? Allah, hindi alam mo. Alam niyo mga kapatid, nung araw, meron kaming tindahan diyan sa Guada Mall. Sa Guada Mall, no? Yung mall na yan, nung mga nagtitinda diyan ng mga RTW, may mga sales lady yan na kapag ka naglakad ka, hinihila ka nun doon sa pwesto nila. Diyan sa Guada Mall, sa Guadalupe, diyan sa ABC. Pag dumaan ka doon sa hallway noon, hinihila ka ng mga sales lady diyan, titignan mo yung mga binebenta nilang RTW. Ngayon, ito na po ang meaning ng RTW. Ready to wear. Yun ang RTW. Pagpunta mo doon, maisusuot mo na. Yung pantalon, yung polo, yung t-shirt, yung shorts, yung underwear, lahat nandoon. Yan po ang RTW.
At yung may-ari nito, yun ang business niya. Magtinda ng RTW. Kayo talaga, hindi kayo nag-aaral. O sige mga kapatid, hanap tayo ngayon ng isang sasakyan na diesel, no? Susubukan ngayon natin itong turbo kung maingay. O Rudy, maghanap tayo. Itetest ko muna yung ugong ng turbo nito. Kasi wala yung blower ko. Kung meron man yon, napakaingay din nun. Ang itetest kasi natin dito, yung pito, yung sipol nito, kung malakas. Ingay, oh. Kapag nakakabit dun sa engine, kahit sa minor pa lang napakaingay na. Ito, may pagkakataon hindi na umiikot at malakas na rin po kasi ang alog ng impeller nito. Pakita mo nga yung alog na impeller. Okay. Okay, meron pang igagalaw na malaki, Rudy. Nahihila mo ba yan? Magtetest tayo ng maayos na turbo. Ito ay galing sa Montero. Itetest ngayon natin dito. Sa ginagawa lang natin pan-testing. Pasensya na kayo kasi wala nga yung blower ko nandun sa kabilang shop. At saka kahit nandiyan nga yan, yung blower ko na yun, maingay din ang motor nun. Kaya ito na yung pinili natin, di gasolina rin. Itong di gasolina, itong adventure na to para mabawasan yung ingay. Kasi itetest natin yung ingay ng turbo. Hindi siya ganun kaingay. Samantalang doon sa isang turbo kanina, yan, at 2,000, 3,000 RPM, umiingay na siya. 3,000! 3,000! Okay. So ayan, malinaw na malinaw mga kapatid. Ito yung buong turbo. Wala siyang ganung ingay na narinig natin doon sa isang turbo na talagang sira na. So dito pa lang maipapakita na natin kung may problema yung mga turbo na papalitan natin. Marami-raming pera yung may-ari nito. Nako, sweldo ba? Sweldo? Hindi pa naman. Utang po, utang. Utang. Okay mga kapatid, EOD, Police, Bomb Squad. Marami tayong kaibigang Bomb Squad, sir. Yung nandiyan sa hilltop, mga kaibigan natin, pupunta dito. Ngayon ikaw, sir, galing ka pa ng Krami. Sa ano po sir, sa Quezon City po. Quezon City. Sa Karingal. Opo, sir. Yung pangilalim ni sir, talagang sira lahat. Pangalan nga pala, kapatid. Kaeranyo Buenaventura. Kaeranyo Benaventura. Kapatid po talaga siya, legit. Taga-lokal ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Ngayon, yung kanyang shock absorber, ito ay gas shock eh. Dapat ito, pag diniin mo, ito ay babalik. Kaso hindi na siya bumabalik. Kaya yung bagsak nung suspension mo, maingay. No? Tapos lahat ng mga pangilalim nasira, pati yung mga ball joints, yung bushing nga nito, sira na. Ito, tingnan nyo. Yan, no? Wala na sa sentro yan, no? Sira na yan. Okay, kaya nagpalit kami, napilitan na kami magpalit, kaya ba naman po ang inilagay natin? So, ito na yung kapalit na shock absorber po nitong sa Montero. Ngayon, ang sabi ni Eranyo, sabi ni Eranyo, ano ba palayo mo, Ernie? RD po, RD. RD talaga. Bahala na kayo mga kapatid. Gwapo rin naman oh. Okay. Ang mga pangilalim mo, sira lahat. Pero sabi ko, training yung ABS, lilinisin. Nalinis mo ba yung kabila? Tignan ko nga yung nilinis mo. Nasaan yung nilinis mo rito? Ito, training, nilinis mo ba to? Malinis na to? Okay, ito yung ABS, no? Ito yung sensor. ABS sensor. So, ito yung umiikot na mga gears na yan. Parang sprocket na yan na sinesense nitong ABS sensor natin. Kaya pag nasisira ito, magkakaroon ka ng problema sa ABS. So, nilinis na rin po yan. Ngayon, ang talagang problema ni Eranyo, Lika, kasi yung gulong niya, ay iba yung kain. Para pong pinupulit. Ayan, oh. Randy, tignan niyo po. Tignan nyo yung kain ng gulong niya, oh. No? Iba talaga ito, oh. Nahuhukay talaga. Ilan ba ang hangin nito, Eranyo? Parang 32 po yata. 32. Tama lang yun pero iba talaga yung pagka-pudpud ng kanyang gulong. Opo. Ngayon, kasabay na rin nakita ko mga kapatid, itong gulong ni Eranyo ay 7 years na pala. Eranyo, ito pakita natin sa kanila. 7 years na po. Nakalagay po dito, ito ay 23 weeks of 2019. Ayan.
23 weeks of 2019. 4, 8, 12, 16, 20, 24. So 6 months. Pagse 7 years na to, Kaira nyo. Mukhang ito talaga, ang papalitan mo din talaga kasi ang nangyayari ngayon dito, yung gulong mismo ang umaayaw. Sa kabila nung may problema rin ang iyong mga pangilalim kasi sira ang lower ball joint, kalug din yung upper ball joint, kaya hindi nagiging maganda rin ang alignment ng iyong gulong. So ito, hindi na rin to yung babago. Opo, kasi po ito po yung Oo. sinalitan ko nung nakaraang Yun, tol. 2 years na po, 2 years na po yata. Kung mas bago yon, siguro ang maganda, ilipat natin muna yon. Pwede naman. Kasi baka maputukan ka ng gulong. Pwede naman O, tignan mo, may pako pa, oh. nadali. Pako pa, oh. So, trainee, pag natapos nyo na lahat to, yung gulong sa likod, ilipat sa harap. Tapos, pabalance na lang, tol. Opo, O, pabalance mo. Saka maganda rin, computer wheel alignment po natin. Ito kasi delikado, baka mamaya maputukan ka pag uwi mo sa Santa Rosa, hindi mo makokontrol pag sa harapan eh. Sa hulihan, medyo makokontrol mo pa, wag lang talagang sobrang bilis. So ito, delikado na, 7 years na, kailangan na talagang magpalit. Yun. Uy, meron palang bisita, teka muna, halika muna rito. San Juan. San Juan. Hindi, Metro Manila. Metro Manila, taga San Juan. Si Kaira nyo, lokal ng Santa Rosa. Pinakamayaman na Pulis naman to, pulis. Opo, bomb squad. Kayo po ba nagpulis din dati? Police boy. Kasi itsura niya mukhang colonel po kayo na hindi kumita eh. Di biro lang po. So- DWP. So uwi na po kayo, dala nyo na yung van. Oo. Maayos na yan, marumi kami ko eh. Ganyan na lang, peace bump. Ingat po kayo ha. Ingat po kayo, ingat. So yun mga kapatid, kailangan yung tama yung pagdadiagnose natin kasi delikado para sa buhay ng tao. Yung mga ganitong klaseng gulong, ano na siya, yung hindi na siya malambot, matigas na siya. Kaya pag sumasayad siya sa magaspang na semento o kaya yung mga rough road talaga, ganyan ang nangyayari. Kasi kung medyo ang gulong mo ay elastic pa, yung rubber talaga, no? Hindi masisira ng ganyan. Ito kasi matigas na to. Kaya pag tumatama siya sa matigas na bagay din, ayan ang nangyayari. na po, no, Oo. Napupunit, no? Nasisira siya. Parang kinukutsilyo mo na siya. Yung L300 na nandun, na sinabi ng kasa na palit makina, pero para sa akin, ang may problema sa kanya, injectors lang at turbo. Kaya hindi po magagastosan ng malaki yung may-ari po nyo. Natabangan nyo po, ang part 2 nung vlog ko po na yon kapag nakabili na kami ng turbo at na bumalik na sa atin yung mga goods ng mga injectors. Kaira nyo, papaalam na tayo. Pwede nyo nang batiin yung mga tropang EOD dyan sa Taringal. Deco QCPD, EOD K9 unit. Musta po kayong lahat? Ayan. Saka si Ma'am Caryaso. Nasaan ba si Ma'am Caryaso ngayon? Para pong nasa Karami po yan. Nasa Krami. Ma'am Caryaso, EOD din po yun. Naging boss dito yan sa Hilltop. Kumusta po kayo? Shergo. Ayun. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa aking channel. Magandang hapon po sa inyong lahat.